Kakabago lang ni Donald Trump ng tono sa kipot ng Hormuz mula sa mas mapayapa bumalik siya sa dati niyang agresibong estilo na kilala na natin. Ngayong Huwebes, ika-23 ng Abril, 2026. Sinabi ng Pangulo na inutusan niyang mga militar na Estados Unidos na barilin at patayin ang sinumang maliit na bangkang Irani na magtatapon ng mga mina para harangan ang daanan sa estrecho. Dumating ang pahayag habang nagpapalakas ng pressure ang Washington at nagpakita ng lakas ang Teheran sa pamamagitan ng video ng Revolusyonaryong Gwardiya tungkol sa pagkakahuli ng dalawang komersyal na barko sa rehiyon. Ngayon, parehong panig ay nagpapakitang gila sa publiko kung sino ang mas malakas. Sa isang panig, ang Revolusyonaryong Gwardiyang Islamiko na kumukontrol na ng lubos sa rehimeng Irani at sa kabila ang makapangyarihang hukbong dagat ng Amerika. Itinuturing ng lahat ng bansa bilang pinakamakapangyarihang hukbong dagat sa mundo na mayroon ng 3 aircraft carrier sa rehiyon ng Golpo. Ikukuwento ko lahat yan, pero ngayon, mag-subscribe ka na para updated ka. Real-time na impormasyon, mataas na kalidad ng pamamahayag. Sa tiwala, Milson Alves, Global. Ang nangyari talaga ay isang malinaw na pagtaas ng tensyon. Sinabi ni Trump na inutusan ng Navy ng Estados Unidos na kumilos agad laban sa mga barkong Iranian na sangkot sa paglalagay ng mga mina at dagdagan pa ng 3 beses ang mga operasyon ng pag-aalis ng mga mina. Nagpakita ang Iran ng mga larawan ng mga armadong lalaki na sumasampa sa isang barkong pangkargamento at sinabing pinigil nila ang MSC Francesca at Epaminondas dahil sa paratang na tumawid ang mga ito sa lugar ng walang pahintulot. Iniulat ng Reuters na hindi pinalabas ng Iranian State Television ang video noong madaling araw, habang iniulat ng CBS na ang mga larawan ay inilabas ng Revolusyonaryong Gwardiya, ngunit hindi ito na-verify ng independyente ng istasyon. Utos ni Trump ay para pigilan ng Iran sa paghadlang sa paglalayag gamit ang mga mina at hindi direktang pag-atake. Ang post ng Pangulo ay inilathala ilang oras matapos kumpirmahin ng Estados Unidos ang pagkakasamsam ng oil tanker na Majestic X sa karagatang Indiano. Ayon sa Associated Press, ang barko ay sinita sa pagitan ng Sri Lanka at Indonesia, konektado ito sa pagpupuslit ng langis ng Iran at patungo sana sa Zhoushan sa China. Naglabas ang Pentagon ng larawan ng mga sundalong Amerikano sa deck ng barko at sinabing magpapatuloy silang pigilan ang mga network sa dagat na, ayon sa US, tumutulong sa Iran na panatilihin ang ganitong kalakalan. Samantala, sinusubukan ng Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya na patunayan na kaya pa rin nilang magdulot ng gasto sa paglalayag at hamunin ang blokeyo ng Amerika. Ayon sa Reuters, ipinakita sa pambansang telebisyon ang bidyo ng mga tropang may takip sa muka na dumarating sa kanilang bangka, umaakyat sa lubid na hagdan at pumapasok sa barkong MSC Francesca habang may dalang rifle. Ang parehong material ay nagpapakita rin ng mga imahe na may kaugnayan sa pangalawang barko, ang Epaminondas. Direktang mensahe, gusto ipakita ng Iran na may tactical pa rin itong abot sa kipot kahit may pressure militar, ekonomiya at diplomasya. Lumalalim ang halaga ng pangyayari dahil hindi lang impormasyon ang layunin ng video. Ipinapakita nito ang kontrol, pananakot sa daloy ng mga barko at pagpapahayag na handa ang Tehran magpalala ng sitwasyon. Lumalabas dito ang isang malinaw na blok. Nasa isang panig sina Trump ang hukbong dagat ng Estados Unidos, Pentagon at estruktura ng pagharang ng Washington. Sa kabila, ang Revolusyonaryong Gwardiya ng Iran, hudikatura ng Iran at mga lider ng Tehran ay biglang nagbigay katwiran sa pagpigil sa mga barko bilang pagpapatupad ng batas. Sa gitna naman ay ang mga barkong kargamento, mga tanker ng lanis, mga dayuhang tripulante at ang pandaigdigang merkado. Lahat sila ay nakakulong sa lohika ng tunggalian. Iniulat ng CBS na kinumpirma ng pamahalaan ng Pilipinas na may 15 Pilipinong marino na sakay ng 2 barkong pinigil at na sila ay ligtas at walang sugat hanggang sa mga oras na yon. Ipinapakita nito na lumampas na ang krisis sa mga salita at tinamaan na ang totoong tao, totoong tripulante at totoong ruta. Kailan ba talaga ito sumabog? Naging malinaw ang paglala ng sitwasyon noong ika-22 at ika-23 ng Abril. Noong Miyerkules, inatake ng Iran ang mga barko sa Kipot at pinigil ang 2 sa mga ito. Noong Huwebes, muling pinagtibay ni Trump ang kanyang utos na paputukan ang mga sasakyang pandagat naglalagay ng mga mina sa lugar.
Mahalaga ang sunod-sunod na pangyayari dahil dito makikita kung paano napunta ang reyon sa isang espiral ng aksyon at tugon. Hindi to malayong banta. Isa itong sagupaan na nangyayari ngayon gamit ang lalong matinding pananalita at napakalit na puwang para magkamali. Mahalaga rin kung saan ito nangyari para maintindihan kung bakit nakatutok ang mundo. Ang Hormuz ay makitid na lagusan. Sino ang may kontrol o gumugulo? Ang bahaging ito ng dagat ay may kapangyarihang magdikta sa mga rutang pangkalakalan, enerhiya at sigurong pandagat. Iniulat ng Reuters na bukod sa mga binanggit ni Trump, gumagamit din ng Iran ng mga mabilis na bangka, misil, drone at mga protektadong posisyon para mapanatiling malayo ang hukbong dagat ng Amerika. Ito ang tumutulong magpaliwanag kung bakit binabanggit ng Washington ang tungkol sa mga mina at pag-aalis ng mga ito, habang ang Tehran naman ay umaasa sa mga biglaang pag-atake at piling pagpigil. Hindi lang laban ng malalaking barkong pandigma ito. Kasama rito ang maliliit, mabilis at mahirap na mapigilang mga taktika. Paano umabot sa ganito ang labanan? Nagkagulo ang negosasyon sa kapayapaan, hindi inalis ng Amerika ang blockade at nagpasya ang Iran na panatilihin ang presyon sa hipot. Iniulat ng Reuters na sinabi ng Tehran na hindi nila isasaalang-alang ang muling pagbubukas ng daanan hanggat hindi inaalis ng Estados Unidos ang blockade sa paglalayag ng Iran at hindi pinalalaya ang mga nasamsam na barko. Sinabi rin ni Trump na ganap na nasa kontrol ng Estados Unidos ang kipot hanggang hindi pumapayag ang Iran sa kasunduan. Sa madaling sabi, ginagamit ang bawat panigang dagat bilang pamimilit. Gusto ng Washington pilitin ang kabilang panig na magbigay ng mga konsesyon sa pamamagitan ng ekonomikong pagsakal. Layunin ng Tehran na ipakita na kung hindi luluwagan ng presyon sa kanilang rehimen, mananatiling apektado ang pandaigdigang pagbiyahe. Bakit ito mahalaga ngayon? Dahil agad itong naramdaman ng merkado halos sa parehong sandali. Iniulat ng Reuters na muling lumampas sa $100 ang presyo ng bawat bariles ng langis nitong Huwebes, tumaas pa ng 2.5% sa ilang bahagi ng kalakalan, habang nagpakita ng pagkabahala ang stock market at bonds. Kung ang blockade ay hindi agad sinusunod, ang kalakaran ng Amerika ay dagdagan ng puwersa, palawakin ang mga pagsamsam at taasan ang gastos ng anumang kilos ng Iran. Kapansin-pansin din na ang pagsamsam ng Amerika ay hindi lang limitado sa paligid ng Hormuz. Ipinapakita ng Associated Press at Reuters na pinalalawak ng Washington ang paghahabol sa mga barkong may kaugnayan sa langis ng Iran kahit sa Indian Ocean at mga dagat malapit sa Asia. Ipinapahiwatig nito ang isang mas malawak na estratehiya, bawasan ang galaw ng Iran kahit malayo sa pinakamainit na bahagi ng tunggalian at kasabay nito, subukang pigilan ang mga barko na makarating sa mahahalagang mamimili. Ito ay mensaheng militar at ekonomiya, hindi sapat na bantayan ng kipot, layunin ng Estados Unidos na saklawin ang buong kadena. Sa huli, ang nakikita ngayon ay ang kipot na naging entablado ng hayagang pananakot. Nagpasya si Trump na tumugon na nakamamatay na banta sa anumang tangkang lagyan ng mina ng Iran ang ruta. Lalong lumala ang tensyon dahil pareho nilang ginamit ang dagat bilang instrumento ng matinding presyon. Tingnan natin kung hanggang saan makakayanan ng madugong Islamic Revolutionary Guard na mahina na at may mga alitan sa loob ang makapangyarihang hukbong dagat ng Amerika na kinikilala ng lahat ng bansa bilang pinakamakapangyarihang hukbong dagat sa mundo at mayroon ng 3 aircraft carrier sa rehiyon ng Golpo. I-like ang video, mag-subscribe sa channel at basahin ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves Global.